Hello, good evening, good morning, and good afternoon to everybody out there in the whole world, sa lahat sa buong mundo. Hi everyone! Good morning! Ayun, nagising na ako, si Mami Yang, and gusto kong maibahagi sa inyo. I want to share something like a Bible study vlog for you in my YouTube channel today. Sagro Air ba to o Rogas Palmaria? I don't know. So, kayo na bahalang tumingin. So, may mababasa tayo sa Mateo chapter 5 verse 45. Sabi rito, ibigin ang kaaway. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, sabi ng Panginoong Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano o ng mga sumasamba sa Diyos na pakitang tao lang? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil, kaya dapat kayo maging ganap or malaman ninyo ang katotohanan at magawa nyo ang tama, gaya ng inyong amang nasa langit. So, even the sun shine for those bad people and good people alike, diba? So, sumisikat ang araw sa good people and sa bad people. Umuulan sa good people and bad people. May nangyayari yung maganda, nabibless yung bad people, nabibless din yung good people, nabibless yung bad people. May nangyayari ring masama sa bad people, may nangyayari ring masama sa good people. So, they're alike. So, guys, mas mabuti talaga na ibigin natin ang ating mga kaaway and bless them para matuwa ang Diyos sa langit. Now, may babasahin ako sa inyo, guys, sa Psalms. So, tinawag na ang katarungan ng Diyos. So, mababasa nyo dito na yung mabuti, they're finding themselves distress and agony of soul. And yung yung bad people, sila pa yung pinagpapala. So guys, come on, basahin natin. Tingnan ko kung ano mararamdaman nyo dito. Ang pamagat pa ganito, ang katarungan ng Diyos. Sa awit or Psalm 73 verse 2 to 3 and 4 to 5 and Psalm 73, 25 and 27 to 28. Sabi dito, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng tao na ang puso ay malinis. Right? Right. Ngunit, ang sarili halos madupilas, nang ako'y matapak sa lupang madulas. Pagkat sa mga palalo, inggit akong kusa, at sa biglaang yaman ng mga masasama. Hindi na nagdanas ni kaunting hirap, ngunit masisigla sila at katawan nila'y malalakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Ang pagmamalaki ay kinukwintas nila at didinaramit nila ay pandarahas pa. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang mga nasa isipan. Yaong ibang tao'y pinagtatawanan, labis kahahambog at layon sa buhay, ay ang pang-aape sa kapwa nila lang. Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw nila, labis kung mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihi paniwalang lubos. Ang sabi ni Yahweh, walang nalalaman, walang malay yaong kataas-taasan. Ang masasamay, ito ang kapara, di na kinukulang ay naghahanap pa. Samantalang ako, malinis ang palad, sabi ng kumanta ng umawit. Hindi nagkakasalat, lubos na nag-iingat. Ang aking natamoy, puro kabigo ang lahat. Diyos, pinagtiis mo ako ng maluwat. Sa tuwing umagay, parusa ang gawad.
Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Gayunman sa templo'y doon ko natuklasan na ang masasama ay mapapahamak. Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Walang abog-abog, sila ay nawasak. So, God will destroy all those bad people. Yun talaga ang mangyayari. Kakilakilabot yaong naging wakas. Parang panaginip ng ako'y magising. Yaong anyo nila'y nilimot ng tambing. Nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan, di ko maunawa. Yun ang nararamdaman natin guys sa mga injustices. So, ang tawag pa dito ng Diyos katarungan. So, ibig sabihin, in the end, mapaparusahan talaga lahat ng masasama. Di ko maunawa para akong tanga, sa iyong harapay hayop ang kapara. Gayon pa may laging kasama mo ako, sa aking paglakad ay inaakay mo. Yun ang masarap. Kasama natin lagi ang Diyos sa paggawa na mabuti. Gayon pa may laging ang mga payo mo'y umaakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Hallelujah! Yun ang masarap. Yun ang masarap para sa ating mga anak ng Diyos. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan? Oo nga naman. Yun ang katarungan ng Diyos. Ano pang kakailanganin natin kundi ang Diyos lang? Kung may yumaman man ang mga masasamang tao, maghirap tayo, kasama naman natin ang Diyos. Hallelujah! Doon tayo mabibless. Sa pagsama ng Diyos sa atin, araw-araw. Puso't kaluluwa ko kung nanghihina man. Ang Diyos ang lakas. Hallelujah! Kung tanging kailangan. Hallelujah! Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili ay ang hangarin ko, sa piling ng Diyos ay doon madadako. Sa piling ni Yahweh ako'y mapapanatag, ang kanyang ginaway aking ihahayag. Hallelujah! Yun ang mangyayari sa katapos-tapusan ng istorya ng bad people and good people. So, it is good to be near God than those riches na tinatamo, riches and wealth na tinatamo ng mga bad people out of bad doings. We will find in God the truth, katotohanan, sarap nun, contentment, spiritual riches, ayun, and eternal joy. Hallelujah! Than those riches obtained from badness. Since God is generous with His enemies, yung mga kaaway ng Diyos na bad people, generous pa rin ng God, then, we should be as well generous as God to them. Diba? Love our enemies. Yun lang yun, guys. God chooses whoever He wants to give blessings. Sabi pa nga. So, sabi rito sa sabi rito sa Romans 9:18, kaya kinahahabagan nga ng Diyos ang sino mang ibig niyang kahabagan. Iyon. Even the bad ones and the good ones. At pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. Romans 9:16, kaya't ang pasya ng Diyos saan nasasalig? Sa kanyang habag. At hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Kaya kahit anong sikap natin maging mabuti, kung gusto niyang kahabagan na masasama, kakahabagan niya. So, ang maganda doon, nasa atin ang Diyos. Masaya na sana tayo noon. Lagi natin siyang kasama. Siya magbibigay sa atin ng blessings na para sa atin. Okay, guys? Yun lang ang hinihingi ng Diyos. Ang pagsama natin sa Kanya, ang magsama niya sa atin sa araw-araw. Okay, guys? So, that's it. Yun lang ang maituturo ko for now for you.
And marami rin ako natutunan ngayon and ayun, natutunan kong tanggapin ang katotohanan. Yun nga. And sana matanggap nating lahat iyon. And ganun ka makatarungan si God. Tayong good people ang anak niya. So, habang buhay tayong pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! From little things to big things! Hallelujah! And hindi nyo ba alam, kinaiinggitan na tayo? Kaya pinapahirapan na tayo ng mga masasamang tao dahil nasa atin ang Diyos. Kasama natin siya! Hallelujah! Yun. So, sana matuwa na tayo ron, guys. Yun na yung pinakasakdal na nakakatuwa sa lahat ng bagay. Hallelujah! So, that's it, guys. That's all for now this morning. This is Mommy Yang wishing you the best in life. Mwah! 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 And hallelujah, thank you Lord God for everything sa lahat ng provide mo. You're for being our great provider. Lahat ng pangangailangan namin, financial, material, lahat ng things na kailangan namin. For food, mga kinakain namin. Little things na kinakain namin hanggang sa chichirya, hanggang sa kanin, ulam. Thank you Lord, salamat po Panginoon Diyos. Sa iyo po binabalik lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. So guys, that's all for now. Bye everyone! God bless! Mwah.